Hi, pumpkin. Hello. First of all, I would like to say, thank you so much sa mga nag-watch nung Putox number one. And, I received, a really good feedback regarding done. And, yeah. And I was planning na i-continue yung series ng Putox. Well, actually, that was the plan naman talaga in the first place. Pero kasi, ayun nga, nung kanina, na parang nung nagpa-plan ako, nung, putox number two, kasi parang, ayun nga, ang dami nating feedbacks na na-receive. So, parang, okay, I need to create a new one kasi gusto naman nila na bago. Gusto nila mapakinggan yung mga bago kong thoughts regarding sa gantong topic. So, okay, naglist ako. Hindi ko naman siya sinulat directly. Parang inano ko lang siya sa utak ko na okay. Ano yung mga topics na sinuggest nila and parang ano yung mga feeling ko kaya kong gawan. So, yeah, naggawa-gawa. I mean, nag-isip-isip ako ganyan. And then kanina if nanood kayo ng live, kita nyo naman nasa Panda Express ako. Doon dapat ako gagawa ng vid. And then, parang, ayun na, nung nag-start na ako mag-shoot, biglang parang, wait, wait. Paano ko, teka. Bakit, bakit parang biglang hindi nagaano yung thoughts ko? Parang hindi siya gumagana. Na parang, wait, bakit biglang ganito? Kala ko kaya ko. And then, I realized na yung putoks pala talaga is something na lumalabas lang siya sa akin out of nowhere. Actually, hindi out of nowhere. Kapag may certain scenarios na nangyari. And then, so since napapanood nyo tong video na to right now, yes po, opo, may certain scenarios na nangyari. May mga bagay na biglang wait, napaganon tayo, te. So, kaya may Putox number 2. So, parang nakagawa pa rin ako ng Putox number 2. So, for today's topic, ang topic natin, guys, is expectations. Oh my God. Like, ang big siguro ng word ng expectations lalo sa iba, lalo na sa mga people pleaser out there. Hi! Shoutout sa inyo! Ang dami kong kilalang people pleaser. Anyways, ayun nga. Ang hirap, no? Actually. Guys, sorry wait lang. Sorry kung medyo malikot ako and kung madumi yung kwarto kasi kakauwi ko lang. Tas, ayan is mga tuping damit and ako pa mag-asikaso yun sa damitan ko. Anyways, continue to topic tayo. Back to topic. Ang chichika natin is, ayun nga, parang ang hirap, no? Lalo na kapag kapag nasanay ka, nag-e-expect sa mga bagay-bagay. Alam mo yun? Alam ko, marami sa atin na parang nag-e-expect tayo sa mga bagay-bagay kasi ayaw natin, alam mo yun, ayaw natin mag-isip ng negative about that. Like for example, i-expect natin na papasa tayo. I-expect natin yun kasi ayaw natin maisip na babagsak tayo which would cause a negative emotion sa atin. And actually, alam nyo yun, ang hirap. Ang hirap pala. Lalo na kapag nag-expect ka sa mga bagay-bagay. Kasi ako guys, kahit na parang lagi kong sinasabi, diba, na na don't expect sa mga bagay-bagay para, alam mo yun, para hindi kayo masaktan. Pero kasi minsan, alam mo yun, hindi mo rin talaga siya may iwasan eh.
na parang unconsciously mo siyang nagagawa. And recently, yes po, opo, nagawa po natin siya. Like, OMG, Zia, what are you doing? Bakit ka nag-expect sa mga bagay-bagay? Pero kasi at the same time, hindi ko din naman mapipigilan ang sarili ko mag-expect. Lalo na kung nabibigyan ng mixed signal. Anyways, ayan, lalo na kung nabibigyan ng mixed signals. I mean, parang alam mo yun, parang nakasanayan kasi siya na syempre, if once kasi na mabigyan ka ng mixed signals, like, hello, mapapaisip ka na, wait, ano ba to? Bakit mo to ginagawa? So, dun ka na mag-start mag-doubt and like expect sa mga bagay-bagay kasi parang hindi normal to. Like, mapapaganon ka na, wait. Parang hindi na normal tong nangyayari na to. Ayun, so, yun ang nangyari, guys. I mean, nag-expect tayo sa mga bagay-bagay. And, ayun, like parang sobrang grabe yung epekto niya sa akin to the point na, shit, naapektuhan na niya yung daily life ko. Oh my God. Grabe, no? Grabe. Like, hello? Zia, bakit ka ganyan? Well, di natin masisisi si Self dahil si Self ay nabugbog ng kung ano-anong problema sa buhay kaya sobrang fragile. And I think it is something na kailangan kong i-work out lalo na sa sarili ko. Anyways, let's go back to the topic. So, expectations. Alam ko guys na mahirap kasi I've been there. Like, alam ko yung nararamdaman, lalo na kapag nag-expect ka. Alam nyo, isa sa bagay kasi kung bakit ayoko mag-expect sa mga bagay-bagay kasi ayoko ma-disappoint na parang magsiset ako ng something sa utak ko na okay, mangyayari yung ganito, ganyan. Tapos biglang hindi pala. 'Di ba? Tapos ayun. Like, yun yung masakit eh. Kasi parang nare-ready na ng sarili mo na yung mga good outcomes and then biglang boosh. Mari-reality check ka talaga eh. Mari-reality check ka talaga minsan. And actually, ayun, na-reality check po tayo. Anyways, well, yung sa akin kasi is sa crush ko siya nangyari. Kung nababanggitin kung sino. So, hulaan nyo na lang kung sino sa kanilang lahat. Anyways, hindi naman ako like sobrang nag-expect or like nag-assume sa mga bagay-bagay. Like, alam nyo yun, like parang go with the flow lang naman ako and stuff. Pero like, ayun, like, ayun nga, nag-uusap kasi kami and all. And then parang, after nung isang araw, nangyari, hindi ako nag-chat. Like, gusto ko makita if like, kung ano ba yung tingin ko sa kanya is same ba sa tingin niya sa akin. Kasi syempre, hello, like, ganito yung nangyayari sa atin and I feel like hindi to normal. Like, the way we talk, the way we chuchuness. So, yeah, trinay kong hindi mag-chat, hindi magparamdam at all. Tapos, ayun, nung hindi tayo nagparamdam, ate, hindi rin tayo hinanap.
So yeah, like hello, parang hello, almost 24 hours. Anyways, I mean, hindi naman ako hindi naman ako galit or what, or like nagtatampo or what, or like nadi-disappoint. Kasi mali ko yon. It was my fault. Kasi nag-assume ako sa bagay na hindi naman dapat. Kasi alam mo yon, like kahit napakitaan ka ng motibo or embutido, eme. Basta kahit pakitaan ka ng motibo or like nung sabihin natin mga basic human decency. O, di ba? Diyan kasi kayo may hina eh. Alam ko yung mga kahinaan nyo eh. Charet. Anyways. Pero ayun. Huwag napapakitaan kasi tayo ng ganun. Alam ko na minsan na hindi natin maiwasan na questionin. Na, may meaning ba to? Na, bakit mo to ginagawa sa akin? Wait lang. Like, ano to? Like, bet mo ba ako? Ganun. Pero guys, I just want to say one thing lang. Hindi porket like parang feeling mo hindi normal. I mean, feeling mo hindi siya normal sa iyo. Like yung mga actions niya. Huh? Wait. Ulit. Ayun. Ayun. If feel mo na yung actions niya is like hindi normal sa iyo. Huh? Wait. Ulit. Okay, ang gusto ko lang sabihin is if feel mo na yung actions niya is like parang hindi siya normal na nag-o-occur sa iyo, like yung mga kung paano kanya tratuhin gano'n, na parang yung alam mo yun para sa iyo kapag ginanon ka iba meaning nun eh, kasi para sa iyo na parang nandun yun sa ganitong level, tapos yung ano nyo, parang status nyo is ganitong level lang. So, parang, alam mo yun, dun ka mag-start ma-confuse. Anyway, sana nagigets nyo yung pinapoint ko. What I'm trying to say is, kung ano yung normal sa'yo, hindi naman normal sa ibang tao. Yun na lang. Feeling ko mas maintindihan nyo siya sa ganun eh. Anyways, balik tayo doon. Kasi may mga bagay na ginagawa yung ibang tao na ginagawa nila kasi yun yung nakasanayan nila, and parang ganun sila talaga makapag-interact. So, yun dapat yung mga bagay na hindi natin binibigyan ng meaning. And alam ko, madami sa atin ang nagkakamali because of that. Kasi syempre like, hindi naman natin nakasanayan yon na parang it is something new to us. Kaya, nagugulat tayo sa mga nangyayari. Pero guys, I would leave this quote namin ni Lilith talaga. Which is, guys, like, never ever assume unless stated. Ayun. Like, yung quote, wala namang H yun. Ayun. Yung quote na yun is something na parang, dun mo na, okay, dapat hindi mo i-assume yung mga bagay-bagay just because hindi mo siya parang nakasanayang gawin. So, yeah. Ayun, yun lang naman yung pinakagusto kong sabihin. Kasi I know a lot of girlies out there is sabihin natin confused sa mga ginagawa sa kanila ng mga someone, or like parang naguguluhan sa mga nangyayari. Pero guys, always remember na huwag kayo mag-a-assume just because pinakitaan kayo ng mabuti ng asang tao, or like pinakitaan kayo ng something na hindi kayo sanay makita
alam niyo yun, na parang yung ganung level is parang ibang, hindi siya pang friends. Yun na, sige, ganun na lang tayo, hindi siya pang friends. Ayun, yun lang yung gusto kong sabihin. Kasi ayun nga, na reality check po tayo. Like kanina na, shit, bakit ko nga ba siya inisipan ng ganon? And then, bumalik sa akin yung quote na yun na, never assume unless dated. And I realized na okay, baka ganito lang talaga siya. So, feeling ko, hindi ko na siya crushy now. Kasi, ayun nga, parang nare-romanticize ko kasi yung mga ginagawa niya. Tapos, alam mo yun, na parang I feel like na shit, ginagawa niya to sa akin. Oh my God, like hindi ako sanay. Like, nagiging crushy na kita. Pero ayun, na reality check tayo kanina na, okay, ganitong tao lang talaga ako. So, wag mo siyang bibigyan ng meaning. 'Di ba? Ayun. So, yeah, I think dun lang nagtatapos yung vid na to. And, ayun, yun lang gusto kong iwan sa inyo guys na wag kayong mag-a-assume just because yung mga bagay na ginagawa sa inyo ng ibang tao is parang hindi normal sa inyo. Kasi once na nag-start kayo mag-assume sa mga bagay-bagay, lalo na kapag naumpisahan yan, lagi ka nang magkakaroon ng second thoughts sa mga gagawin niyang action sa iyo, which would become like sobrang sakit sa ulo, like sobrang, alam mo yung mapapaisip ka palagi, like talagang mapapaano ka na, shit, wait, bakit mo to ginagawa? Like, baka mamaya ma-fall ako sa'yo. Pero yeah, I know na magiging mahirap siya, lalo na sa iba, kasi, like, hello, ewan ko parang sa atin kasing, hindi naman sa parang inaano ko yung LGBTQ or what, pero kasi sa atin kasi alam naman natin na sobrang mahirap or like madalang makakita ng someone na talagang like willing to love us for who we are or what we are. And I feel like na dahil dun sa naging mindset natin na yun is nagkakaroon tayo ng thinking na kapag pinakitaan tayo ng something na mabuti is feeling natin bet na agad tayo. Pero yeah, yun lang. Yung vid na to is gusto ko lang tong gawing wake up call for everyone na hindi ka gusto niyan. Kasi kung gusto ka niyan, sasabihin niyan sa'yo. Okay? Kaya guys, never ever assume unless stated. Kasi if that person really likes or wants you or loves you, he or she will tell you directly. Like, hindi yan confusing or what. Dapat, ano yan sobrang, alam mo yun, sobrang clear, sobrang linaw. Kasi if nafe-feel mo na sobrang confusing na niya, then, question it na, wait, is this normal pa ba? I mean, wait, is this, is this Tagalog? Charet. Hindi, like, wait, na parang, nag-a-assume na lang ata ako, or like, nag-expect na lang ata ako sa mga bagay-bagay, kaya ako to na So, yeah, I don't know if like, sobrang nagme-make sense ng mga pinagsasabi ko right now, pero I hope na nagme-make sense siya. Kasi sa akin, nag-make sense siya Siyempre ako yung nagsabi. Anyways, nag-make sense siya kasi kaya ko nga ito nagawang video. Kasi na-reality check po tayo ngayon ng buhay na, ganyan lang talaga siya. So, wag kang umasa. Hello. Anyways,
I think that's all for today's Putox number 2. I hope na i-watch nyo to kahit parang feeling ko wala siyang kwenta. So yeah, guys, always remember, always ha, like always, never assume unless stated. Okay, thank you. Bye-bye. Mwah.